Itong prayer rally na yan, dyan sa Liwasang Bonifacio, supposedly, ginawa yan ka-coffee para kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasi sa tingin nila, ginigipit itong si Pastor Kibuloy, hindi nabibigyan ng due process. So yan ang kanilang panawagan dito. Ang problema, yung supposedly prayer rally, nagiging kampanya. Maraming mga kandidato dyan, nangangarap o mga aspiring ka-coffee na maging senador at nandiyan sila. At grabe yung mga tao dyan, may mga posters sila kung pinapakalat dyan. At ang gusto nila, mag-resign itong si PBBM at protect VP Sara. Teka, ano bang problema dyan? Akala ko ba si Kibuloy yung problema dyan? Bakit napupunta ito kay PBBM at bakit nagiging let Sara lead ang kanilang pinapanawagan at bakit nagiging protect Sara at PBBM resign ang inyong pinapanawagan dyan? Di ba malinaw? Yung problema ni Pastor Apollo Kibuloy, yan ang number 1 na issue nyo. Bakit nagkakaganyan yan? Muning, teka, dito muna yung ating pusa. Diyan ka lang sa gilid. Sa speech ka-coffee ni Digong, ilang beses siya pong minura itong si Pangulong Bongbong Marcos. Yan. Parinig ko lang sa inyo ka-coffee ha. Itong sa mura ka-coffee ni Digong. Kasi actually, insult ito sa mga supporter ni Marcos Sr. At ni PBBM mismo ngayon dahil sa ginagawa nila. No? Parang current president, incumbent president, pinagmumura mo. Unacceptable itong ginawa nila Anyway, sige. Ito. Careful ha, warning ka coffee ha. Ito ay may mga mura ito ha. Pero we'll try na ilayo itong ano na to para hindi natin makuha yung audio ng mura ni Digong. Ang dami kasing mura dito ka coffee. Ito yung konstitusyon natin. Yan, may hawak pa sa papel. Ang una talagang bumalaw nito, iba-iba dyan, si Marcos. Maliwanag kay hindi. After a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, putang ina. Kambyo. Bakit pakinggan ito mga mura ni Digong? So, kwento ko na lang, no? Panahon ni Marcos, ginalaw itong konstitusyon. In-extend, 4 years, election, etc. And then ngayon, ginalaw na naman. Marcos na naman daw at doon siya napamura. Remember, during the term of Digong, di ba sinulong niya rin itong federalism? Actually, ang laki nga ng budget para isulong itong federalism At itong federalism na ito, ipaggalaw din niya sa konstitusyon. Sa madaling sabi, gusto rin ni Digong na galawin ang ating konstitusyon. Pero ngayon, parang si PBBM na lang ang may gustong galawin ng konstitusyon dito. Malinaw naman yung gusto ni PBBM dito Di ba? Economic provisions lang, tanging economic provisions yung kanyang gagalawin dito. Pero syempre, nag-a-assume itong mga to na pati daw yung mga political provisions ay magagalaw dyan. Anyway, bukod sa usapin na yan, ka-coffee, napansin itong si Vice President Sara Duterte. Kasi, di ba, tahimik ito pagdating sa issue ng West Philippine Sea Hindi ito nagsasalita. Pero sa issue ni Kibuloy, naglabas ito ng statement, recorded statement, at inilabas dyan sa SMNI. At dumalo pa siya dyan mismo sa prayer rally na yan. At isa sa isinisigaw kasi ng prayer rally na yan, labanan o kontrahin itong ginagawa ng administrasyon. Tutulan itong mga proyekto, kung ano man yan ka-coffee, itong pagbabago ng ating saligang batas, particular po ito economic provisions, tutulan. At sabi pa nga ng ibang placard, bagamat hindi man po yan yung uniform na statement, itong mga dumalo dyan, resign PBBM, di ba? And protect Sara. Yan ang gusto nilang mangyari dyan. So kung nandiyan dyan si Vice President Sara Duterte, ang observation ng tao dyan, ano yan? Ibig sabihin, sinusuporta mo yung panawagan na yan, na let Sara lead at PBBM resign? Kasi nandiyan kayo, di ba? Yung presence mo dyan, it says a lot Parang yun ang gustong palabasin. At ito ka-coffee, actually hindi tayo gumagamit ng Rappler, pero maganda yung analysis dito ng sumulat nito sa balitang ito, no? Muted support, Sara Duterte attends rally calling for Marcos's resignation. Editorial ito ka-coffee, no? Yung mere presence niya dyan, caretaker siya, ha? We have to remember, ha? Currently, siya ang itinalagang officer in charge ng Pilipinas. Yet, nandiyan dyan nagbibigay ng suporta, sabi nga ni Senator Risa Ontiveros, sa problematic na pastor at may kaso sa Estados Unidos. Paano na lang yung kanyang suporta doon sa mga biktima? Allegedly, kung totoo man pong mga biktima ito, paano na lang? Diba? Pumanig na siya dito sa kampo ni Kibuloy. So unfair yan doon sa mga biktima. Problema talaga dito. Vice President Sara Duterte takes photo with supporters of doomsday preacher
Apollo Kibuloy as they flash placards bearing the message, "Protect Inday Sara." Kala ko ba si Kibuloy? Bakit protect Inday Sara? Sino yung nang-aaway kay Inday Sara? Thus, Vice President Sara Duterte's attendance, teka, naglo-load ka copy. Attendance at a rally calling for the resignation of President Ferdinand Marcos Jr. mean she supports her unit in tandem's ejection from Malacanang. Valid yung argumento. Bakit ka nandiyan? So kung nananawagan yung grupo na yan na patalsikin itong si PBBM at nandiyan ka, are we safe to assume gusto mong matanggal si Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang? Tingin ninyo, bakit? Vice Presidente siya eh. Sinong susunod pa sa kay PBBM pag tinanggal si PBBM dyan? Di ba? I-oust nila ito si PBBM. Sinong susunod? Hindi siya. Siya ang Vice Presidente. So, ayan ang obserbasyon dito. Bakit ka nandiyan? Dahil gusto mo na suportahan itong mga tao na ito na nananawagan na pabagsakin si PBBM o pag-resignin si PBBM. Hindi ko alam. Pero yan yung logical analysis dito ng sino bang sumulat nito. Maganda yung pagkakasulat niya dito eh. Bons Magsambol. Ayan, siya yung sumulat nitong analysis na ito. Duterte graced the prayer rally at Daliwasang Bonifacio on Tuesday, March 12, in which was organized by supporters of Kingdom of Jesus preacher Apollo Kibuloy. The pastor has been the subject of Congress's marathon hearings over his alleged human rights abuses. Yun nga eh, yung tao na to na pinagbibintangan ng rape, sexual abuse at kung ano-ano pa, sinuportahan mo na agad, di ba? Without hearing doon sa mga allegedly mga biktima. Paano kung totoong naabuso itong mga biktima na ito? He is facing a contempt order before the Senate at the House for snubbing inquiries of both chambers. Duterte, who is the designated caretaker, ito pa nga siya pa ang caretaker ngayon officer in charge siya highest leader currently na nandito sa Pilipinas dahil nasa Germany si PBBM. Siya ang OIC ng bansa habang si PBBM nasa Europe. Took photos with supporters of Kibuloy as they flash placards bearing the message, "Protect VP Sara." So, anong nangyayari? Di ba? At the stage, si former Biliran representative and Paul Fraud accuser, itong si Glenn Chong, isa din yan ka-coffee. Nagsalita siya dyan, sinasabi niya, nagsasalita siya patungkol sa pagpapatalsik kay PBBM. At yung mga tao naman, nagsisisigaw naman dyan bilang pagsuporta. Kahit wala pang resignation si Marcos Jr., Sara is a rightful and legitimate leader of this country and not Marcos, never Marcos. Wow! Anong batayan? Di ba? Maningaw ka dyan. Anong batayan ni Glenn Chong para sabihin yan? Ano itong binira na former representative na si Sara daw ang rightful na at legitimate leader? Bakit? Ibig sabihin, fake lang si PBBM na nandiyan? Kung ang argument nila, dapat daw kasi kung tumakbo si Sara sa pagka-presidente, siya na ang presidente ngayon. Bakit hindi yun ang ginawa ngayon? Din ngayon, kasalanan pa pala ni PBBM, hindi siya rightful dyan. Remember former representative ito. Ito dyan sa Biliran. Chong even went on to say that Marcos should not come back to the Philippines after his Europe trip. Uy, abang matindi ha. Glenn Chong. Wait, teka, naku-confuse ako. Maliit kasi. At the stage. Kung siya ngayon nagsabi nito ka coffee huwag na raw pong bumalik sa Pilipinas mula sa kanyang Europe trip. Huwag na natin palandingin si Marcos. Bumalik na lang siya sa Hawaii para sa Hawaii Part 2. Oy, ang kapal Wow! Powerful naman pala yan. Huwag na raw palandingin. Anong gagawin nyo kay PBBM? Hindi nyo na palalandingin The Vice President did not speak before the crowd even as organizers invited her to come up the stage. Her father, former President Rodrigo Duterte, also attended the prayer rally. Kahit na hindi siya nagsalita dyan, iba pa rin yung presence niya dyan. Malaki pa rin po yung ibig sabihin ng presence ni Vice President Sara Duterte, regardless kung nagsalita siya o hindi. Kasi pinanigan niya na kagad. Di ba? Maintindihan mo pa si Digong kasi private citizen sila di ba? Wala silang responsibility sa gobyerno. Pero si Vice President Sara Duterte, pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Currently ang nagpapasahod sa kanya ay gobyerno. Dahil vice-presidente siya, may pananagutan siya, may tungkulin siya sa gobyerno. Pero pumanig na agad siya sa isang side. On Monday, March 11, Duterte also released a statement defending the double-based preacher
She said that Kibuloy was being treated unfairly. Paano yun? Kung ikukumpara mo sa mga regular na resource persons sa mga pagdinig ng Congress, ibig sabihin, unfair pala yung pagpapatawag kay Kibuloy dahil influential, dahil mayaman. Paano yung mga ordinaryong resource person, ka-coffee, na iniimbestigahan dyan sa Senado? Pwede ba nilang gawin ito? Itong ginagawa ni Kibuloy? Sa mga ginagawang pagdinig na tila pinatawan na ng guilty verdict, tila, hindi pa siya sigurado. Si Pastor Kibuloy, kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli sa kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Of course, testigo yung mga yan eh. They have to protect them yung kanilang safety, and the Senate also has the duty na protektahan ang kanilang seguridad. Kaya nga nakamask yan eh. E paano kung kitilin ang buhay niya at ang kanilang pamilya dahil sa paglalabas ng katotohanan? Di ba? Kailangan mo rin protektahan itong mga tao na ito. Anong say niyo dyan, ka-coffee? Anong masasabi niyo dito sa pagsuporta na ito ni Sara Duterte sa prayer rally na to, aka campaign? Campaign yan, ka-coffee, dyan sa Liwasang Bonifacio. Anong say niyo dyan? Sige, lagay dyan sa ating comment section. Basahin natin, ka-coffee, itong mga opinion ninyo. James DXB, hi ka-coffee, watching from Dubai. Happy viewing po sa inyo. Bobo naman ang nagsabi noon, sabi ni Benny Kinson actually. Hey nako. Oy, thank you Kaloyal Wanavet. Thank you sa iyong super sticker, Kaloyal Wanavet. Sige. Lakas ng loob ha. Huwag nang pabalikin si PBBM. Wow. Ba matindi ha. Wala na ba talagang unit team? Naku, wala na po. Wala na pag-asa. Wag naman. Kasi hindi mo maintindihan eh. Diba? Ito ang sasabihin nila ngayon, medyo ayos. Actually, minsan matutuwa tayo kasi ano to, they're trying to heal itong wounds na nagawa. Pero ngayon, iba na naman ang mangyayari. Magkakaroon na naman sila ng event kasi campaign ito eh, nangangampanya nitong mga to eh. And then, babasagin na naman si PBBM, sisirain na naman kung ano na naman sasabihin against the administration. Diba? Paano ka? Junji Flores, Sara resign. Edwin Aribe, failure rally. No, sabi nga nito kung magsiuwi na kayo. Pinauwi na rin mga tao dyan eh. No? Sana Sara better forget her ambition to become president. Next presidential elections 2028. Ka-coffee, ano kaya ang say ni Super Ate? O, tingnan natin. Wala pa siyang statement dito eh. Baka nandyan yan, di lang natin nakita. No? Pero wala eh. Walang picture na nag-circulate na nandun si Amy Marcos. Pero yung mga supporters na iba ni Kibuloy nandoon, Robin Padilla nandoon, Bongo nandoon, Bato de la Rosa, yan, mga supporters ni Kibuloy sa Senado nandoon. Ka-coffee, I like PBBM forever. Correct. ICC, pasok na please. Lloyds, gustuin ba natin yan? Ayaw ni PBBM, no? Dahil wala naman talagang batayan. Walang jurisdiction. Sara resign, sabi ni Pa Magura. Teresita Sarmiento, Sara mau resign, siya ang sayang ang boto namin sa iyo. Malalaman sa 2028 yan, ka-coffee. Kakarmahin din yan, sabi ni Inocente Campos. Wala na mga dutae ni Zara Mau. No pro-China, never. Halatang halata na bang titip si Digong. Glenn Chong, ayan, balik daw yan. Grabe yung ginawa ni Glenn Chong talaga dito ha. Iba ha, matindi ha. Oy, Lovelyn Loretta, ito, balik ulit sa atin ha. Bagong member ulit natin. Nagbabalik, matagal na natin itong member na ka-coffee. Good evening po sa inyo, nakaabot sa ating live. Thank you, Ma'am Lovelyn Loretta. Oy, marami tayong viewers ngayon. Oy, congratulations ha. At thank you sa inyo ka-coffee ha. 1,815. First time natin magkaroon itong napakaraming viewers ha. Happy viewing po sa inyo. At sa lahat ng ating mga viewers ngayon ha, 1,815. Sana naka-like na kayo ka-coffee sa live video natin na to. Abot tayong 2,000. Like nyo na ka-coffee yung video na to. Marami pa tayong traffic. At kung nasa YouTube kayo, click nyo lang po yung like or subscribe. No? Kung nasa Facebook, click nyo lang po yung like or follow. Ayan, para dumami pa tayo dito ka-coffee. Jerky Ulits watching. Nasa Facebook kay Nida Amores, kay Lala Belyawak. Happy viewing po sa inyo ka-coffee dyan sa Facebook. At nasa YouTube dyan, mga nakikinig sa atin, happy viewing po sa inyo. Sige, move on tayo sa ating next topic. Kuha na ng kape, yung wala pang kape. Sayang, paubos na yung ating kape, pero meron pa. Yung wala pang kape dyan, kuha na kayo dyan at move on tayo sa ating next topic.